Naku po, mga senator nag-aaway-away ata, no? Sabi rito sa video to, hala grabe to, isang hudas na senator, executive session nag-leak. So meron silang executive session na parang private ata to, pero may nag-leak, no, sa media. At yun ang ikinagagalit ng mga senator kasi 24 nga lang sila at meron pa silang hindi mapagkakatiwalaan. So hindi nila alam kung sino, no? So kanya-kanya silang ano, sino sino kaya 'to sa mga 'to, parang gano'n sila. So ito panoorin natin mga tol, galit na galit ang mga senator dito mga tol. Galit na galit. Sino kaya sa kanila ang nag-leak nung executive session na 'yon. So panoorin natin 'to mga kapatid, mula kay kapatid Avinids, 'yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanya, nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwedeng nag-leak. If indeed, it was leaked by any member of the Senate. Yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. Pwede. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Nako. Yari ka, no? So kung sino man yung naglabas nun, scoop kasi yun sa isang media mga tol, no? So yun nga pwedeng gawin dito ng mga senator para mapiga nila yung media personnel na yun na naglabas ng balita at maituro kung sino yung source niya. At kung sino yung source niya, for example, pwedeng member, pwedeng mga tauhan lang, pwedeng secretary lang, or pwedeng mismong senator din. Ano kaya ang gagawin ng kanyang mga colleague pag nalaman na halimbawa si senator ganito ang nag-leak? Ano kaya ang gagawin ng kanyang mga colleague, no? Ako po. Tulong natin yan. Kung I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Thank you, Mr. President. Tagal si Mr. senator President, ba to Yesterday, we had an all senators caucus and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before we entered this august chamber, much to my dismay and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. In fact, we had an executive session. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years. And this is the first time that I encountered Kagalit din si senator, a scoop or a leakage. Jinggoy. I do not know. I do not want to name names. This is a violation of our rules. And the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc., of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of Education, but all
security or civilian agencies na merong confidential and intelligence fund. Mr. President, nawala. I will just read. Sino mga pa- May kita mo talaga sa tono ng boses nila, sa pagsasalita nila na talagang dismayado sila, no, mga tol. Ito, first time nga lang daw nangyari to. Sa isang media outlet, nag-leak yung, hindi naman nila inaamin na totoo yung ibinalita, mga tol. Actually, kinokontra niya nga na wala naman daw ganung pagboto o hindi naman daw nila inano yun. No? Ang gusto nga daw nila, na pagkasunduan nga daw nila na alisin na lahat ng mga ano na yan, confidential and intelligence fund na yan. Hindi lang daw sa Department of Education, kundi sa lahat ng mga ahensya. So, ang kinagagalit nila is paano lumabas o nag-leak yung kanilang caucus, mga tol. So, hindi natin alam yan kung tauhan ba. Kasi syempre, pag mga nagme-meeting yung mga yan, may mga ano yan eh. Kanya-kanya silang secretary, may kanya-kanya silang mga empleyado. So, posible isa sa mga empleyado doon ang nag-leak o nagbigay ng balita sa isang media outlet. Kasi mga ganyan, nag-uunahan yung mga media outlet dyan para magkaroon sila ng exclusive news. Sa kanila lang unang narinig, sa kanilang unang nabalitaan. Which is ikinagagalit ngayon nito mga senator at hahanapin nila kung sino yung source na yon ng balita. At kung sakaling ito ay kulig nila o ka-member nila sa Senado, hindi natin alam, mga tol, kung anong gagawin nitong mga to. No? Paano yan? Malaking gulo yan, mga tol, no? So tuloy natin. pangalan? First on the list, Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light. And I condemn this. And I take offense on this. Nakalagay pa, Senator Pia Cayetano is said to be supportive of reinstating Duterte's confidential funds if she can justify the need for them. This is not true. And I hope Senator Pia Cayetano will agree with me. And if I may quote, Anis Cooper told this media outlet that Senators Sani Angara, Francis Escudero, Rafi Tulfo, Aquilino Pimentel III, and Risa Hontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret allocation, which are lodged under the Office of the Vice President and the Department of Education. Mali-mali po itong report, Mr. President. And I think Senator Angara must not be included in this list. And among the offices, Duterte's allocation was part of the 1.2 billion in confidential funds that the House realigned to agencies focused on the West Philippine Sea. Mr. President, tumayo po ako rito dahil masamang-masama po ang loob ko. I really felt insulted. And I think my other colleagues here also felt the same way, Mr. President. And Mr. President, I stand before you and I want to make this recommendation, maybe to talk to this media outlet or to summon this media outlet and ask them who among us violated our rules. Who Nanginginig na among yun. us leaked what transpired in our executive session yesterday. Malamang nanginginig na ngayon yun sa takot. Mauhuli rin yun. Kaso syempre, yung media outlet nanginginig din sa takot kung paano nila i-confidential naman yung source nila, no? What transpired in our executive session yesterday. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Jinggoy. Before I recognize the other members, I'd just like to put on record, I too am very disappointed. I have been a senator for 4 plus 6, 10 plus 2, 12 years, and a member of Congress for 9 years. And when we say executive session, we are bound by rules of both the House of Representatives and
when I was in the House of Representatives and rules of the Senate when I was elected as a senator. So, yes, Senator Bato de la Rosa is recognized. Mr. President, it is very unfortunate that this kind of incident happened within our midst. Number one, Mr. President, it creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. So pangit po. 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Number two, it tarnished the image of the Senate. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwedeng nag-leak. If indeed, it was leaked by any member of the Senate. Kung ang nag-leak naman noon ay empleyado na nandoon sa loob, well, as a police officer, former police officer, Mr. President, I can vividly recall kung sinong nandoon sa loob. 2 staff ni Senator Angara. Si Mavic, Attorney Mavic. Attorney Mavic. Nako. At may isang kasama si Attorney Mavic na babae. So 4 silang nalalaman ko na nandoon sa loob. Yun lang ang nandun. Magprangkahan tayo dito. Dapat we have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisente ng stern warning sa kanila. Kundi the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Ang sa akin lang, ma-preserve yung ating reputasyon as a Senate. Hindi po maganda yung hindi tayo magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. And the waiter staff, huwag mo kalimutan yung mga staff sa likod. Yung mga waiter din, yung nandun din Isama sila. natin sa investigasyon Isama niya, natin Mr. sila. President. So if the chamber wishes, I can ask Senator Nancy Binay, who is the chairperson of the Kasi hindi magpa-function ng maayos ang senator, mga tol, kung bawat isa sa kanila is wala nang tiwala rin sa isa't isa. 'Di ba? Kasi yung mga ganitong pangyayari, mga tol, talagang alam mo yun, ang tiwala kasi napaka-fragile niyan. Yan yung isang bagay na kapag ka nagkaroon ng lamat, hindi mo na maibabalik yan sa dati. 'Di ba? Ang hirap na ulit magtiwala, 'di ba? Halimbawa, meron kang kaibigan na pinagsabihan mo ng sikreto, nalaman-laman mo, lumabas yung sikretong yun, kumalat, mga tol. Sabihin na natin magkaibigan pa rin kayo, hindi naman nasira, magkaibigan pa rin kayo. Pero syempre, ikaw magsasabi ka pa ba ulit doon ng sikreto mo? At isa pa, ito para malaman mo sa kaibigan mo kung hindi mo siya dapat pagsabihan ng sikreto. Kapag nagkikwento siya sa'yo ng sikreto ng iba. Kapag nagkikwento siya sa'yo tungkol doon sa nalaman niya sa iba, yun ay red flag na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung taong yun. Kasi kung iba nga na ikikwento niya sa'yo malamang ikaw na ikikwento niya rin sa iba. Diba? So, eto 24 senator lang to para sa buong Pilipinas, mga tol. Paano magpa-function ng maayos yan kung sila mismo walang tiwala sa isa't isa? Diba? Kaya mas maganda yan kung mahuhuli nila o malalaman nila kung sino yung nag-traitor sa kanilang samahan, mga tol. At mabigyan nila ng ganap na kaparusahan, di ba? Committee on Ethics to look into this closely, if it is all right with the body. Yes, I support, Mr. President, I support the call of Senator Jingo Estrada that yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. People
Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Sila lang nag-uusap, maglilik pa doon sa media. It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Tas ang kinagagalit nila, nag-leak na nga, hindi pa daw totoo. Hindi pa totoo yung kumalat na balita at parang nainsulto sila mga tol kasi fake news nga di ba? So dun sila nagagalit ngayon. Masyadong akong dismayado. Thank you, Mr. President. We agree with the gentleman from Davao, and that's why after these proceedings, I will ask Senator Nancy V. and I, Chair of the Committee on Ethics, to investigate the matter. Yes, Mr. President. After Senator, yes. Mr. President. May I move that the Senate Committee on Ethics conduct a hearing and invite the source of the news, Mr. President, Nako, yari na. so that everything will be cleared out. Yes, we'll ask the majority floor leader to make the proper referral and motion. Ako yari na. Malamang kabado na yung media outlet na yan o kung sino man yung nagbalita nun mga tol. No, ganyan talaga yan. Kahit sa mga presinto, may mga yan, may mga contact yan para halimbawa may nangyaring balita, mabilis pa sa alas 4 alam na agad nila kasi naipapasa na agad nila. Ganyan yung mga mainstream media mga tol. Sa bawat presinto, sa bawat stasyon, may mga contact yan. Siyempre pati na rin sa Kongreso, sa Senado, lahat yan may contact para makakuha agad sila ng scoop. Kasi nag-uunahan bawat isa yan sa mga exclusive news So eto nga no, nagagalit ngayon ng mga senator dahil 24 nga lang daw sila at hindi mapagkatiwalaan pa yung isa. At kung hindi man isa sa kanila mga tol, mga empleyado yan na nandoon na nakapalibot sa kanila habang nagkakaroon sila ng executive session. So ikaw, anong masasabi mo dito sa videong napanood natin mga kapatid? No? Malamang lalabas at lalabas ang totoo rito kasi talagang hindi papayag itong mga senator na to na maganyan sila. No? Alright, so maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.